Disclaimer: the views and opinions expressed in this video are solely those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Diary of an OFW or Audio Media. We are not responsible for any actions taken based on the content discussed. Isa na namang magandang kwentuhan ang meron tayo ngayon dito sa Diary of an OFW dahil kasama natin ang mga empleyado sa kadalasan na job position dito sa Czech Republic. Ito yung isa sa mga tinatanong sa amin, ano nga daw ba ang work around sa warehouse, paano daw ba ang sahod, kamusta daw ba yung accommodation, ang daming questions. So, kaya inimbitahan namin yung mga kasama natin dito ngayon, ng ating guests, para sila na mismo ang magsabi kung ano nga ba talaga ang buhay bilang isang warehouse operator dito sa Czech Republic. So marami tayong pag-uusapan ngayon dito lang sa Diary of an OFW kung saan Ito ang kwento nyo! Okay, thank you. Well, first of all, thank you so much for visiting their house sa pag-host ng podcast na ito. My pleasure, my Ito ang aking kaibigan si Angie. She's been my friend since nasa Taiwan kami. And siya yung naging dahilan kung bakit nabuo itong podcast na ito. Anyway, so, let's meet you guys. Anong mga name nyo? Antoinette. Antoinette, and then? Jenny. Jenny. Hello, I'm Biol. Biol. Banban. Sana maalala ko lahat sila. Okay, so, kamusta? Kamusta ang feeling na nakarating na kayo dito sa Czech Republic? Masaya po, masaya. Enjoy po. Okay. So, paano kayo nakarating dito? First of all, syempre excited eh. Nakarating kami dito, hindi mahirap. Yeah. Ang tagal lang hinintay namin actually. Yung iba nga na nakausap namin, inaabot pa sila ng almost 2 years. Pero sa batch namin kasi, napakabilis na process namin. Masasabi namin talagang, siguro maswerte kami kasi within 6 months, nakarating kami dito sa Czech Republic. Yun. Ano na yan, from the interview hanggang sa last final briefing. Ayun, 6 months, nandito na kami. So, magkakabatch kayo? Yes, magkakasama kami. And then, may agency kayo sa Pinas? Yes, meron, dumaan kami sa agency, nag-apply kami ng agency. After ng agency, wait for the email. Actually, online. Ewan ko lang sa kanila kung online. Online din. Online application? Yeah, oo, online application. Nag-email kami sa, pwede ko bang i-mention ng ano namin? Edistop Builders kasi ang ano namin, ng agency namin. Nag-email kami through online, then waiting kami hanggang sa nag-reply ang Edistop Builder. Parang inano kami, in-schedule kami ng written examination and initial interview. Parang preliminary. Yes. Before yung final interview. Yes. Oh, okay. And then yung company nyo dito is? Alza. Wow. As you all know guys, galing din ako ng Alza. Anak din ako ng Alza dati. At itong kaibigan ko dito, mga pure Alza sila. Ako tinawalag na. Nung nasa Pinas pa lang kayo, ano yung ina-expect nyo pagdating dito sa Czech Republic or sa Europe? Malaking sahod. Okay. Okay. Real talk, expectation kasi dahil nag-abroad Europe dahil sa sahod. Yeah, expectation na yun na malaki sahod, dito kami yayaman, dito kami aasenso. Real talk talaga, pero nagbabago yung lahat pag nandito ka na talaga sa Europe. Yeah. Dito mo masasabi na talaga na, lalo ako first time OFW ako. First timer ko, sabi ko, excited talaga ako. Halos hindi ako makatulog. Yung tipong, sana may tuloy ko na to, sana may pasa ko, lahat, sana magtuloy-tuloy. Pero nagbago yung lahat nung nandito ako, na-experience ko. 7 months na ako dito sa Czech Republic. Masaya, na sobrang mahirap. Masasabi kong mahirap kasi hindi biro ang trabaho. Yes. As a warehouse, sabi nga nila, Czech Republic, high in demand ang warehouse work, especially in logistic hubs. Yeah, actually, nasa logistic kami. So, mahirap. So, kailangan talaga dito ng matinding pasensya. Lalo na kapag nasa tawag dito, nandito kayo sa nature ng work namin dito sa logistic hub.
Yung tipong uuwi ka na lang, matutulog, pipikit mo na ng konti ng oras, papasok ka na naman. Yung mga ganung time na ihiga mo lang yung sarili mo sa kama, sigising ka, papasok ka ulit. Paulit-ulit na gano'n na lang yung routine ng buhay namin dito. 7 months na kayo dito. 7 months. And yun yung nasabi ninyo na parang naranasan ninyo as 7 months na nagiging warehouse operator. Pero bigyan nyo nga kami ng idea kung ano ba yung ginagawa ng warehouse operator. Like from the very beginning up to mai-release sa customer yung mga order nila. The dinosaur. Dinosaur na So, sa ALSA kasi ha, sa ALSA. So, meron tayong mga departments doon na tinatawag. So, una, receiving. Yun yung una. So, re-receive sila ng, since malaking warehouse ang ALSA, so, re-receive sila ng mga items. So, may mga tao na nasa receiving area. Okay. So, after ng receiving, sorting yon. So, pag na-receive mo na, so, isusort mo yun ngayon. So, dahil malaki kaming warehouse, so, maluwang siya, so, bawat items may kanya-kanyang location yun. So, after ng sorting, sunod ang picking. Sa picking naman, halimbawa, pumapasok na, may nag-order na customer. So, sa picking na yon, i-pick nila yon. After ng picking, packing na. And then, ako sa packing ako. So, packaging na yon. So, ipapack mo na yung mga order. So, after yun, i-out na, shipping na yon. In charge na ang shipping doon. So, ganun lang yung flow niya. So, kada department may mga Filipino may mga warehouse operator doon. So, from the very beginning na hindi pa umu-order yung customer, meron ng parang receiving na. may receiving na. Nandun na lahat ng items and then may taong magre-receive and then may taong magsusort, may taong magpipick. Magpipick, May mag-order yeah, na. okay. Yun. Tapos may taong magpapack and then shipping na. Anong ginagawa sa picking? Sa picking, Wait, sa ano muna? Sa receiving muna. May idea kayo sa receiving? Sa receiving, so, nagsusupport naman ako sa receiving. So, halimbawa, depende sa i-receive mo. May tinatawag silang SPO, PPO, items, ganun. Depende But sa laki ng SPO, yun yung mga smaller items lang. Yung BPO, yung mga malalaki na yun. So, may system kaming ginagamit doon kung paano namin i-receive. And then, right after receiving, sorting na. Sorting na. Yun. Sorting, ayan, alam nila yan kasi mga sorting tong mga to eh. Sorting. Anong trabaho ng sorting? Yes. Sa amin po kasi, sa sorting, di ba, i-receive namin from, anong tawag doon? Receiving ba yun? Yung nagdidala. Tapos, isusort po namin yun kada location. Tapos, mapupunta siya sa mga, ano tawag, sa box na ba yun? Location, Yung location. mga per location kung saan yung mga parcel pupunta. Kung ini-scan namin yung barcode, sa barcode, doon lalabas kung saan location yung item na yun. Doon namin lalagay. So, parang automatic na siyang may location. yeah. Doon ilalagay nyo na lang. Okay. Scanning mo siya, lalabas na sa scanning mo kung saan location, and then ilalagay mo siya sa bawat bed na kung saan siya nakalocate yung item na yun. Doon sa picking, sa sorting. And then, sa picking naman, Wala po kaming picking, sorting kami. More on shipping. Saka scanning. Sa picking, ang gawa doon. Picking, may scanner. Ngayon, sa scanner na yon, syempre may system doon. So, makikita mo doon kung ano yung kailangang item na ipipick mo. So, bibigyan ka ng location, ibibigay din sa'yo kung anong item yung dapat mong ipick. ito yung in-order ng customer. In-order na ng customer. Okay. Yun. So, pagka-pick mo, ayun din. Diretso na yun sa packing. And then sa packaging, Sa packaging naman, so yun, yung order na yun. Ngayon, meron, di ba, may system na ginagamit nga sa ALSA. So, ituturo din sa'yo kung anong klaseng pagpapak yung gagawin mo sa item. Kasi iba-iba yun. so may manual, parang ganun. May manual yun. So, halimbawa, yung glass. Nakalagay doon, kailangan mo siyang i-bubble wrap or kaya yung liquid, kailangan mo siyang i-foil, i-wrap ng foil para hindi mag-leak. So, iba-iba. Pero may instruction naman doon sa system na yun kung paano pagpapak ang dapat mong gawin. Tapos after nun, out na. Shipping na. Diretso na yun ng shipping. Distribution na yun para sa mga customer. Oh, okay. So, very simple lang talaga yung flow na ginagawa nila sa warehouse. No? But, ang kinaganda lang kasi is fully automated na siya. Meron ng locations, meron ng instructions kung paano mo babalutin, kung anong ilalagay mo. So, parang way yun ng company para mapabilis yung proseso. Mabilis, oo. Mas And- madali nga ngayon compare no. And, ma-improve din yung services nila. So, yun ang sa work around ng warehouse operator. Anong
schedule ng warehouse ba sa inyo? Anong schedule yung naabutan nyo? Monday to Friday? Yeah, actually yung tinatawag dito sa POPA schedule kami. So pumapasok kami ng Monday to Friday, 8 hours yun. And then day off namin ng Saturday and Sunday. Weekends ang day Yeah, off. weekends. Okay. So And yun then ang 8 hours yan. 8 hours Monday to Friday. Yun. And then meron ding ibang schedule eh. Sa Krastani, naka-long and short kami schedule. So, for example, itong week na to, papasok ka lang ng 3 days. Tama. Halimbawa, Monday, Tuesday, may pasok ka. Wednesday, Thursday, day off mo. Yung Friday, Saturday, Sunday, may pasok ka ulit. Yung next week, baliktad naman. Rotation siya. So, Wednesday, Thursday, yun lang yung may pasok mo. The rest of the days nung week na yun, wala ka ng pasok. Rotation lang siya. Pero may shifting Pero doon. may shifting kami. Sa inyo, walang Wala shifting. Isang shift lang. Every 2 weeks ang shifting namin. So, night shift, day shift, gano'n. And then 12 hours. Paano naman? Makakapili ba sila ng schedule? Or depende sa department? Or paano? Depende sa shift nila kasi merong 4 na shift sa amin, di ba? So, depende sa mapupuntahan nilang department kung ano yung kung saan may kailangan na tao para sa shift na yun. So, halimbawa, mapunta sila doon. So, kung kulang sa gantong shift, doon sila, yun. And then, OT-OT ba sa inyo? May mga overtime? Ay, kapag peak season, Pag peak season na. para And then, ang peak season is from anong month? December. Per months. Berman. Kasi yun ang maraming pera tao eh. Nag-start nag-order. Okay. Start niya November. October, nag-start na yan. October hanggang ano na yan, December. And then, ang accommodation provided ng company Yes. yes. usually. Actually, yun ang kagandahan sa kay Alsa. So, during our job offer, isa rin yun sa nagpaano sa amin na okay, 1 year pre-accommodation, 1 year pre-transpo allowance. Yun ang pinaka maganda naging benefits namin kay Alisa kasi meron silang offer na 1 year accommodation tsaka 1 year transpo. So, hindi namin iniisip yun kung paano namin babayaran kasi nga, hindi na kami magbabudget. Less na sa ano namin, sa stress Saka namin yun. malaking tipid yung Malaking tipid Yes. accommodation tsaka yung transpo na binigay ng Alisa sa amin. So, nabanggit mo na rin yung benefits. Ano pa ba yung ibang benefits bukod sa transpo and accommodation? Meron kasi kami tinatawag na benefit card. So, sa benefit card na yon, merong inilalagay doon yung Alsa na allowance namin for the 1 month. Food allowance. Food allowance, leisure, something like that. So, binibigyan kami ng, actually, yung binibigay sa amin is, nag-around siya ng nasa, hindi siya lalagpas ng 3,000, hindi ko na sasabihin yung exact amount, but, not more than 3,000. Pero ganun. depende kasi yan Yeah. kapag pumapasok. Depends. So pagka pumapasok ka, meron kang points. Mas Points. malaking pasok. Mas Pero pag wala kang pasok, sick leave ka, wala. Wala. Basta it depends sa pasok mo yun. Kung makumpleto mo yung 1 month, edi mas mataas ang magiging benefit allowance mo. Food allowance mo, I mean. So, ayun, yun ang mga binibigay ng Alsa. Binibigay, how about the others? Wala, Ayun na lang. Pare-pares naman tayo ng company. Meron bang incentive bonus sa Alza? Yes. Yes. Meron. Performance bonus? Yes. Yes, meron. Ang dami naman benefits sa Alza. Hindi ko kasi yung ALSA. So, meron kami tinatawag na activity points, gano'n. So, kailangan matarget namin yun everyday. And, so, pag na-target namin yun, at na-reach namin yung points na yun, meron kaming performance bonus. Bukod pa doon, ewan ko kung meron tong mga to, ha? Kasi syempre, kayo. Pero hindi. Badelas mo yan. Hindi, meron pala sila para sa lahat pala ng employee na ALSA yun. So, halimbawa, yung nakakota ang ALSA, nakatarget ng ano nila. Na-target nila. Tapos, magbibigay sila ng incentive. Incentive. Nakukuha yun by January. Meron kayo, no? Parang Year-end bonus nila. So, once na ma-target nila yung tina-target nila, ayun, may incentive. Depende yun sa kagaya last Performance naman ng overall. sa overall na performance ng ALSA. So, pag halimbawa, pinakamalaki yung 50%. Itong last year, medyo, at least meron. Mga 1/4 lang, gano'n. Pero okay na din. Goods na din. Tsaka, depende yun sa basic mo. Sa basic salary mo. Kumbaga, percentage lang yung Percentage ano na mo. yun, yung year-end bonus na yun. So, sila, mga baguhan,
Meron yan, meron yan, no? I think yung mga incentive bonuses meron lahat para sa. But take note lang guys ito sa sa Alza. So hindi yan lahat nangyayari sa kada company may ganyan. Sa Alza merong accommodation for 1 year, merong transportation, may transportation kayo. May benefits plus na card na parang food allowance, merong performance bonus, may incentive bonus. So, meron ding mga warehouses dito na ibang company pero hindi namin or wala pa kaming idea kung same ba or may ganong mga bonuses ba or benefits silang ino-offer. But ito ay para sa Alza na company, no? So, from 7 months na nag-i-stay baguhan and then sa matagal na nagtatrabaho sa Alza. So, lahat siya applicable sa Alza employee. Okay. So, yun ang mga benefits. Ewan ko kung i-share ninyo, pero magkano daw ba ang sahod sa warehouse? Average. Yung basic. Basic. Oh. Idea lang, para sa mga baguhan. Basic lang naman eh. Basic. Basic namin kasi nasa around 27,000 crowns. Basic. Wala pang dumating. Wala pa. Restriction. Okay. So, yun ang basic. Mababawasan yan, yung basic salary nyo, mababawasan siya ng tax, social security, insurances. At yan, nagbabase yan sa sahod mo. So, doon na lang kayo magbase. Mahirap mag-disclose kung magkano. And then, kung may overtime din, syempre, madadagdag din yun. So, case-to-case basis talaga. And, yun ang salary. Punta naman tayo sa kamusta ang experience ng pagiging warehouse operator? Sa loob ba? Masaya ba? Bukod sa nakakapagod, no? Kanina nabanggit yun na nakakapagod eh. For me, nung una ko ditong sa warehouse, kasi hindi siya related before sa work ko eh. Okay. Sa Pinas. Sobrang hirap talaga ako. Ang hirap mag-adjust kasi nakatayo, diba, buong ship mo, nakatayo ka, puro lakad, ganun. Pero now naman, kaya na. Kasi nakapag-adjust na. Saka masaya kasi nandyan yung mga friends natin. Okay. First timer kayo lahat. Ako, first timer. Ano ka na, ex-abroad ka na dati? Oh, that's good. Tapos, dahil ex-abroad ka, i-compare natin kung sa previous country mo, previous work mo sa overseas and then dito, ano yung siguro prefer or Saan ba nagkapaltos? comparison siguro. Kasi sabi ko sa Kuwait, so hindi siya the same. Pero yung sa Pilipinas work ko, tsaka yung dito, paras lang, warehouse din ako sa Pilipinas. Okay. So may background ka Just kahit pa paano background na ako. Kaya, kahit pa paano may idea na ako na nakatayo, naglalakad. So hindi nga lang gabi as ganito kalaking kasi warehouse malaki siya. Sa Pilipinas hindi man ganun kalaking mga warehouse dito kasi sobra. So nanibago rin yung pa ako kahit pa paano, sumakit ang paa. Kaya okay lang din. Nag-adjust naman kayo sa weather sa Ay sobra. Sobrang weather dito, sobrang lamig. Sobrang lamig dito, compare. Dito ako naka-experience ng snow. Ako yung adjustment ko is panggabi kasi kami night shift. Sa Pinas kasi yung work ko is morning shift. Yun yung pinakang hirap na hirap ako nung mga first 3 months. Kasi, di ba yung body clock mo nasanay ng morning shift ka. Tapos din panggabi. Sobrang hirap talaga. Pero okay naman for 7 months. Kaya pa. Nagkakaroon sa language. Nagkakaroon ba kayo? Oo. Ay, sobra. Sobrang hirap. Sobra. Hindi sila marunong mag-English. Lalo na yung mga work namin sa loob talaga ng warehouse. Ang hirap. Ang hirap makipag-communicate. And kahit English ang hindi sila makaintindi ng English. Anong mga nationality yung kasama niyo bukod sa mga... Ukrainian. Ukrainian. Karamihan. Okay. Sa mga taga dito. Ganun. So, mga nakakausap niyo lang na, Kako Pinoy, Tagalog. Pero meron naman ding nagsasalda ng English. Pero not marami. Sa mga Czech na local, nahirapan din kayo, intindihin. Para sa yung struggle. Bago Lalo na sa accommodation. Sobrang Buti hirap nandiyan si talaga. Google. Si Google Translate. Google Translate pag makikipag-usap. Hirap talaga. Yeah. So, meron ba kayong nilook forward since 7 months? Syempre, excitement, nandiyan pa yan eh.
Meron ba kayong nilook forward na planong gawin dito sa Czech Republic or sa Europe? Ang gusto nyo gawin? Plano? Side sa job, Side sa job. Usual na mga, yung dream na mag-travel. Yeah. The usual. Okay. Actually, may tanong to. Oo. Hindi ako na magtatanong. Nilook forward kasi siya may family na. Okay. So, paano daw yung process dito ng reunification? Kasi within 7 months, pwede na ba siyang mag-apply ng reunification? Parang baliktad. Di ba dapat ako yung Para sa family reunification, i-follow mo na lang yung YouTube namin. Panood. Hindi. Meron kaming content para sa family reunification. May na-interview kami si Ate Vey. Hi, Ate Vey. Kinuha niya yung anak niya. So, ang naging process nila doon is very tipid kasi DIY lang ginawa nila. First question mo is 7 months ka dito, pwede mo namang kuhanin. Actually, 6 months, pwede mo nang kuhanin yung family mo, asawa or anak. Yun yung look forward mo madalang. Yes, of course. Yung sa inyo, puro travel lang. Travel. Kasi example sa Sana all travel. Switzerland. Netherlands. May crush lang. Paris, Italy. Switzerland, ang gusto nyo puntahan. Hey, sorry to interrupt. If you are an OFW or you are a Filipino, this is for you. We sit down with real people, real stories, real lessons, real life. And if you wanted to continue to watch meaningful interviews and lessons from lived experiences, subscribe now to our platform and be part of this conversation. Ano yung pinaka-rason ninyo kung bakit nag-abroad kayo? Lalo na sa mga first-timer, no? Bakit mas pinili nyo mag-abroad? Aside sa travel, sa mga incentive. Siguro dahil sa una-una, sa pamilya. Para yung ma-provide yung needs nila sa Pilipinas. The same time, yung makaipon para sa sarili, sa future family na din. So, yun yung kaya ako nag-decide na 29 na kasi ako, parang gusto ko yung bukod nga sa pera, yung mukhang pera tayo. Pera tayo, guys. Makaipon. Tapos para makapag-stable na din na kung sa Pilipinas na doon yung pamilya natin. Yun. So, Ikaw naman. Huwag natakot kami lang. Kalma lang. Madaming sermon ito. Hindi, para sa love life, hindi. Mas nakababaan. para sa future namin. May nabubuk pala din eh. Okay ka, pala. Hihingi na ako. Hindi yan. Aside from the family, first reason naman talaga yan. Siyempre, Europe country kasi ito, nung narinig ko to Europe, parang ang sarap, di ba? Kasi kapag Europe, kasi travel ka na lang, magkakapit bahay nga lang dito, magkakapit bahay lang mga country dito. So, ayun, travel talaga ang pangalawang reason kung bakit nandito, and at the same time yung ipon. Kasi magkaroon ng savings. Yun naman ang pinaka-importante. Kasi ngayon, binata pa rin naman ako. Paparinig. Hindi po kami tayo. Aray! Ano nga sinagot namin ko din eh? Inactive mo naman kagad. Sabi mo, Sinat kayo. okay. Yun ang kay sa'yo mga buwan. Siya po sabi sa mga anak ko. Okay. Siyempre gusto ko na habang malakas pa, makaipon para sa kanila. Tapos siyempre gusto ko bumili ng sarili kong bahay. Oh. Yes. Sana matupad sa Europa. Then you? For me, same lang din sa sagot nila. For family din and for myself para makaroon ng savings. Then travel. Around the Yeah, my friend. Alam mo na, my friend, syempre. Di pa nila alam. Tagal ko na. Magpo 4 years na pala ako dito. So, unang-unang reason yan, family. Ako ang breadwinner, ako ang panganay. So, talagang kailangan kong umalis para masuportahan yung pamilya. Para kay Bion. Para kay Bion. Ito na yung naging product.
Nakuha si si sister. Kuha si sister. Isa kasi sa mga benefits dito, pagka nagtrabaho kayo dito sa Czech Republic is kahit na employee card holder ka lang, may chance na makuha mo yung family mo. Pwede mo silang i-refer if any case yung companies nag-offer ng referral. Pwede mo siyang i-family reunificate if any case anak mo or asawa mo or independent na parent mo. So, ang daming benefits na makakatulong sa pamilya mo. Kaya yung iba, panipili talagang mag-Europe kahit na hindi naman talaga kataasan ng sahod, di ba? Tapos mahirap ang trabaho. Tinitiis nila yon para lang makatulong talaga sa pamilya. Well, most of the time, yun ang naririnig namin eh. Makatulong para sa eh. family. Makapagsuporta. Mag-ipon, huwag kalimutan. Kasi yun ang pinaka-importante. Hindi kasi habang buhay talaga mag-a-abroad tayo. Mahirap. Yes. Mahirap, naranasan na natin, mahirap magtrabaho. So, paano pa pag nagkakaedad tayo, mas lalong humihirap na, di ba? Balancing, my friend, mag-travel kasi Yeah, wag niyong kalimutan. Walang masamang mag-enjoy, walang masamang mag-travel. Kasi, ano mo yan, deserve mo yan. Pero wag niyong kakalimutan pa rin ang ipon. Yan yung importante sa lahat. Dito sa kabuuan ng Czech Republic, kamusta yung ano ninyo, na experience nyo? Kamusta ang feedback nyo sa Czech Republic? Kabuuan ha? Sa places, sa tao, sa transportation. Ako siguro sa food, napakamura ng food nila dito. Sobrang mura ng food nila. Tapos, parang discipline sila. Madiscipline naman kahit paano. Tsaka, malinis. Yan. May na-encounter na kayo ng mga Czech locals sa labas? Yeah. Nakakausap nyo? Oh, sa hotel, sa accommodation namin. Marami. Okay naman. Pero na-try nyo ng Czech food? Yung Iwedan, More on More Filipino food. Filipino food. Yeah, itry nyo minsan. Try nyo yung goulash, try nyo yung svichkova. Masasarap yun. Beef yung mga yun. So, safe sila dito. Ayaw nila ng mga exotic food. Hindi sila mahilig sa exotic. Tapos, sa culture, hindi kayo na culture shock? Hindi na culture shock. Like, may masyadong tahimik. Ayun, sa accommodation nung unang dating natin. Bawal mag-ingay. Bawal mag-ingay. Kailangan, may curfew sila hanggang 10 lang yung ingay. As sa mga Pinoy, di ba, nung una kasi dating namin, syempre, kailangan namin paano ba kami makaka-adjust sa homesick namin. So, yung mga friends laging inom-inom, gano'n. So, ang hirap maka-adjust kasi hanggang 10 lang yung mga kapitbahay namin, mga lokal, na ingayan talaga sila sa Pinoy. Yun yung sinasabi nila lagi. Tsaka sobrang tahimik talaga, as in. Sa accommodation, parang kahit huli na yata ng ibon mo maririnig mo. Tapos, bihira ang tao sa labas. Talagang as in, talagang malap. Yung iba talaga i-compare mo sa Pilipinas. Yeah. Iba talaga sila dito. Ano sila, masyado silang mas pinahahalagahan nila yung privacy. Yes. Tsaka yung oras. Sobrang yung oras. Pag sabi yun ang oras talaga. Culture shock malala talaga kasi bukod sa mahilig sila dito sa madilim. Ayaw nila ng maliwanag kasi sa accommodation namin, parang takot sila sa liwanag, sa ilaw. So, pati sa hagdan namin, apakadilim. Sobra, may sensor. Oo, at saka Accommodation. isa sa struggle namin dito, lalo na ako, wala sila ditong bidet. Walang tapong tip ba? Tissue lang. Sabi mo, magdala ng tapo to. Tissue lang ang take. So, ayun, yun talaga. Hanggang ngayon talaga until now. Tabo mo, yung tanong. Discard kasi yung CR naman namin may shower. Siya discard. Discarding na lang talaga. Kasi talagang maninibago ka dito, walang bidet, wala silang tabo dito, talagang tissue na lang talaga sila. Summer. Iba pag summer kasi mahaba ang daylight. Oh, yun pa. Maliwanag pa dito. 10 p.m. na maliwanag pa. Parang ang hirap. Ang hirap talaga makatulog ng ganong oras. Lalo na nagla-night shift kayo. Sobrang hirap. Yeah, yun. So, meron pa kayong ibang struggle sa tabo? Wala na. Yung pag-ikot
po, sobrang lamig. Yung unang-una, bibili ka sa sa store, hindi mo alam kung paano ka magbabayad. Kasi dito, di ba? Nagpapatulong kayo sa kapwa yung Hindi, mababait din naman kasi yung ibang lokal. Mayroon kasi nag-i-English talaga. Yun, tinutulungan kami nung una. Pag nagbabay kami sa mga grocery, hindi namin alam paano mag-pay. Sila na naman yung nagtuturo. Pero marami kaming na try and error talaga nung first namin dito. Talaga, ay, ito pala yung lasa. Ay, ba't ganito? Marami talagang nasubukan namin na puro mali. So, sa pag natututo na rin kami sa pag tumagal na. Pag mga pagkain, tanongin niyo to. Ano yung cheese dito? Ano yung ano dito? Na marami alam to sa mga pagkain sa grocery. Try niyo lahat kasi doon yung depende rin kasi sa panlasa mo yan eh. Pero meron silang mga similar na food item similar sa atin sa Pilipinas. Pero karamihan parang wala puro lasang pagkain nila dito, no? Yeah, hindi matatapang yung taste buds nila. Matatabang. Tulad natin, may tayo sa matamis, sa maalat. Sa kanila yung panimpla natin, sobrang tamis, sobrang alat. Hindi nila masyadong gusto yun. Feeling nila nakakamatay agad. Pero itry nyo ang goulash. Masarap yung goulash. Tsaka yung switch ko ba? Yung switch ko ba is like beef na ni-roast na may parang sauce na gravy. Hindi man siya, parang kakulay siya ng gravy, pero hindi siya gravy na sauce. Tapos may cream. Masarap yun. It's the best. Yun ang paborito ko. Tikman nyo na ba ang Czech beer? Local? Isa-serve ko na ba? Ano Check bang, beer. Ang dami na kasi namin. Marami. Feeling ko natikman na nila lahat, my friend. Hindi na namin alam. Kami natikmang di ba doon? Anong name? Pinaka-local is Pilsner. Pilsner, oo. Pilsner na-try na namin. Urkel. Krusovice. Yeah, na-try namin. Branik. Yes. Common. Yes, come Oh. Parang pa si ate ng Natikman ko lang siya. Ano pa ba itong isa? Yung Budjevice. Starorek. Starorek. Marami beer. Maraming beer dito. Lahat na nakikita yung beer, kadalasan local yun. Ano nakamasarap na natikman mo, Jen? Ano na pinakamasarap? Siya kasi puro vodka to. Vodka kasi. Vodka, iniinom ko. Pero masarap yung Pilsner Urkel. Nakatry na kayo sa mga pub? Huspoda? Wala pa? Wala. Itry nyo minsan kasi nandun yung mga glass talaga ng beer. Yun yung authentic talaga. Yung kasing mga bote-bote, lata-lata, syempre ibang na yan. Mas authentic yung nasa yung nasa gripo, nasa barrel. Mas authentic yun. Hindi pa kami nadadala ni Bill doon eh. Total 7 months na kayo. Kamusta yung first Christmas nyo dito? Snow week. First time snow. First na snow Christmas. homesick ng Christmas. Ako, for me, kasi nandito yung boyfriend ko. So, hindi naman masyadong na-homesick kasi may family. Tsaka nandiyan yung mga friends. Kailangan mo lang kasing tulungan din yung sarili mo para hindi ma-homesick. Ako hindi rin naman kasi nandito si sister. Kaya medyo okay naman. So, call lang sa Pilipinas habang nagka-countdown ng New Year. Yun lang. Yung nakakamiss sa Pilipinas yung food talaga actually. Yung food. Sobra. Kasi maraming Filipino food. Tsaka yung essence ng Christmas. Yung essence ng Dito Christmas kasi na. parang may pasok ka pa. May pasok pa tayo. Paso may pasok kami. Trabaho kami. Yun. Tsaka di ba kasi sa Pilipinas, bare months pala, nandiyan yung Christmas song. Dito parang, magpasko na, wala pa rin Christmas song eh. Parang ganon. Oo. Yun na. Okay na kamusta kayo dyan? Pinag-usap na yung ano nila. Ako po, sobra akong na-homesick nung time na, kasi yung first time ko na Pasko tsaka bagong taon na malayo sa pamilya. So, parang Nakakaingit, no? Nakakaingit kasi iba pa rin yung celebration nila dun sa iba. Tapos kita mo magbibideo call sila, kompleto sila. So, yun yung Sila ang kulang. sobrang naiyak. Yan, tissue. Tapos aasarin ka pa. Oo, naka dito. Tapos Yung food. ate, papasko mo, yun. Yun ang Nalalo ka na yan. Wala lang tayo. Wala, ate, pamasko. Sige na, patay na. Ngayon, gagawin pa ako. Nina. Nina. Mga ninang.
And then sa New Year, sa kayo nag-celebrate dun sa... Kami, hindi malungkot yung New Year namin kasi nag-celebrate kami, mga friends, sa accommodation. Party McDo. Naintindihan naman kami ng part na yun. Yeah. Well, ewan ko, siguro sanay din ako nang mag-a-abroad. So, kumbaga, konting adjustment na lang. Sila kasi mahirap talaga yung sa una. Lagi mahirap sa una. Sa una lang naman. Sanay din, no? Tsaka maganda ang Czech Republic, my friend, ha? Yes. Kung isipin mo nga po, pwede kang mag-for good na dito kung gusto mo ditong tumanda. Kasi maayos yung sistema nila sa lahat, malinis na bansa. Yun nga lang talaga language. Pero may mga option naman para matuto ka, may paraan naman. May mga free naman din languages na pwede kang nag-o-offer ng free na mag-aaral ka. Yun nga lang, lalaanan mo din talaga ng time. So, yun. So, maganda ang Czech Republic, in fairness. So, mahirap yung trabaho, pero kaya naman. Kakayanin. Oo, tsaka kakayanin. Kaya nyo yan. Hindi, tsaka kung naman di ba, kung iisipin mo na para sa pamilya mo, para sa ikaganda ng buhay niya, di ba? Kakayanin mo talaga. Ano ang trabaho madali, lahat naman mahirap. So, kakayanin. Yeah. Laban OFW. Yun naman kadalasan ang perspective ng isang OFW, kahit na gaano kahirap. Kahit, minsan nga kahit wala ng pahinga, di ba? Pinoy tayo, ha? Yeah. Kaya na, laban. At saka, ang kinaganda lang is, gumaganda yung mas lalong lumalaki opportunity ng mga Filipino, lalong na dito sa Europe. Nagbubukas na talaga sila. So, magandang opportunity yan sa mga gustong mag-abroad, naghahanap ng lugar na pagsasettlean. Kasi, Europe is like, you can have a second home sa Europe. Kasi nga, nag-offer sila ng permanent residency, citizenship, di ba? Yun nga lang, tsatsagain mo lang talaga yung language, sabi ni Yanji. But kayo ba, may plano ba kayo magpa-PR dito? Para di ko lang sabi ngayon. Oo, meron. Me, yes. Why not? Wait, Tsaka kung para dito kasi ang ganda rin ng benefits ng para sa bata. Para sa bata. Kung para sa akin si Czech Republic, why not? Yeah. Go. Yeah. Ano kayong tatlo? Kami kasi single. Parang depende kung gusto ng family na magpa-PR, ganun. Pero minsan iniisip ko din na ang Czech Republic, maganda yung country niya kasi aside sa cost of living, di ba, hindi mahal yung bilihin, ganun. Magandang dito for good. Kung gugustuhin mo. Sa accommodation kasi sila. Oo. Wala pa kami sila dito. At saka, nasa outside France sila. Kaya, medyo na-appreciate pa nila yung Pero pag nasa Prague ka na at magbayad ka na lang renta ng bahay. O siguro yun, hindi pa namin consider yun. Pero ngayon kasi, free pa yung kaya. Nasa free pa kami. Free pa sila. Mararamdaman nyo yung Pag kami feel up. Malalaman namin niya. bayad na. Bayad. Pag nagbayad na, yan. Start na. Pero, marirecommend nyo ba ang Czech Republic sa iba? Na mag-apply, magtrabaho, manirahan? Yes. Yes. For me, yes. Bakit lahat ng na-interview namin dito sa Czech Republic? Bias lang ba tayo? Or ano? Okay naman No, kasi true. It's okay talaga ang Czech ikaw, di Republic. ba? Yeah. Dito kasi, kahit nasabihin nila na tumataas ang presyo ng itlog, tumataas ang bilihin, lahat naman ng bansa tumataas talaga. And based din sa balita na sa buong Europe, ang Czech Republic ang isa sa pinakamababang inflation rate. So kahit tumaas man yan, hindi siya ganun kataas compare sa ibang bansa. Kasi inflation laging nandyan na yan every year, nangyayari yan sa kahit na anong bansa. So ang good thing lang, sumasabay din, at least hinahabol ng government by increasing the basic salary, hinahabol nila para lang masustain yung paninirahan ng isang kahit foreigner dito. So, ayun. Meron ba kayong may advice sa mga aspiring applicant na nasa Pilipinas na gusto magtrabaho dito sa Czech Republic? Unahin natin tong dinosaur. Friend, kung talagang gusto nilang makapagtrabaho abroad, i-push nila yung pag-apply nila. So, maganda naman talaga ang Czech Republic. So, kung gusto nyong mag-apply dito, go lang. Push nyo lang. Kasi, kagaya nila, expectation daw nila,
mataas yung sahod. Syempre kasi sila, sila yung baguhan. So, yearly naman, nag-i-increase naman. Yun. Tapos, ang company naman isa alsa so, nag-i-increase sila halimbawa, naka 1 year ka na, or kaya naka 2 years ka. May increase yun sa salary mo. Parang senior ka na, so, eto na yung magiging sahod mo. Kumbaga habang Habang tumataas naman yung basic mo. So, ganun naman. So, sa mga nag-a-apply, push lang. Tuloy lang. Oo. Kaya nyo naman yung kaya nga namin, kaya nyo din. Yeah. Oh, sa mga baguhan. Sa mga nag-a-apply, nung una talaga, kinakabahan ako, di ba? Kasi first time OFW, tapos yung work, parang medyo malayo, pero kaya ko pala. Nung una kapag dating ko dito, kaya ko kaya yung work, night shift daw, ganun. Pero kaya ang advice ko lang, kung gusto niyo talaga mag-apply, kailangan lang ng lakas ng loob. Yeah. Kailangan talaga. Tsaka, andyan naman mga friends. Kailangan din magkaroon ng friends kasi ang hirap kapag nonchalant ka lang sa work, room lang, work. Hindi mo talaga mai-enjoy yung pagiging OFW. Tsaka, yun. At sa ex-OFW, Siguro ex-abroad. siguro ako ma-advise ko lang, pag nag-abroad kayo, set nyo yung mind nyo talaga na gusto nyo mag-abroad. Yeah. Nung pa lang sa Pilipinas, set nyo na gusto ko to. Na plano ko to, pangarap ko to, parang ganun. Para at pagdating nyo dito, eto na yung business to ko, parang di nyo magsisi sa uli na, ay, ba't ko pa pinuntahan to, ganyan. So, iset nyo yung mind nyo, yung goal nyo na mag-abroad ako for the family, for the future. Para pagdating nyo dito, work, dahil alin ang set ng mind ninyo. Yun ang ma-advise ko sa mga gusto mag-abroad. Yes. Ayun. Para sa akin, sabi na nila lahat. Pero, pinaka-importante kasi talaga pag mag-abroad ka, kailangan maghanap ka ng legit na company, na agency sa Pilipinas. Kasi marami na nagsulputan So, number 1 dyan, kailangan mong mag-research about sa country na pupuntahan mo, about sa agency na papasukan mo, na papasahan mo ng email. Kasi, mahirap yun na mag-apply ka tapos hindi naman pala legit yung company. So, yun yung number 1 na dapat sinusuri nila. Number 1 is mag-research about sa country na pupuntahan. Pinaka-importante doon kung anong in-demand na trabaho sa country na yun. Kasi yun importante. Baka iniisip lang kasi nila, ay gusto ko magtrabaho sa ganito, pero hindi naman sila aware, hindi nila alam yung bansang pupuntahan nila at saka yung kung ano ba yung in-demand na trabaho doon. So yun yung number 1 na dapat tandaan nila. And of course, syempre dapat ready sila lahat. Ready lahat ng documents, kompleto, walang problema. So yun lang naman. Yun sa akin naman, yung sa mga gustong magtrabaho talaga dito sa Europe. So, yun, same lang na, i-push nila. Kasi, kahit kami, pangarap din namin magtrabaho dito. Nandito na kami ngayon. Tapos, yun, lakas ng loob, kahit malayo sa pamilya. Lagi din mag-pray sa taas na, kahit nandyan kayo sa Pilipinas, mag-pray kayo na makakapagtrabaho din kami balang araw din sa Europe para sa pamilya namin. So, yun lang. Well, ang dami yun na iyambag. Yes. And by the way, guys, sila pala ay mga singers. Choir. Choir. Sa Filipino Community Church. Hindi naman lumagpas sa iyo kami. Choir sila sa Filipino Community Church. Filipino Community Church sa Quality. Hindi pa siya, Yes. Sample daw. Sample mo. Sila talaga Sino kami naka-practice actually? Hindi, sabi nga nila, pag ginagawa na natin para kay Lord, walang masama. Wala daw pangit yung message. Para pantay-pantay lang kami. Oh, exactly. Even itong diary, isisingit ko lang to. Itong diary of an OFW, I'm doing it for God, of course. Serving. It's my way of serving. Serving Him and serving the people. Kasi yun lang kaya ko eh. So, just use your skills, use your capabilities, use your knowledge, at somewhere, somehow, makakatulong yan sa ibang tao. Yes, of course. And yung mga sinishare nyo is not just an ordinary story na pang-post or pang-content lang. We make sure na may matututunan at may mapipick up ang mga nanonood dito. So, grateful ako na nakijoin kayo at okay agad kayo. Isang tawag lang ito. Just one call away. One call away lang.
syempre mabigat kaming trabaho. I-enjoy nyo lang. Tsaka, huwag masyadong mag-complain. Kasi alam mo yun, pagka madalas tayo nagko-complain sa buhay, mas madami tayo nagiging struggle. Nararamdaman nyo ba? Mas, pag complain tayo ng complain, mas bumibigat yung pakiramdam natin. Hindi na natin na-enjoy. Hindi mo na ma-enjoy yung trabaho mo. Kasi, yun naman ang pinunta natin dito trabaho. Yeah. So, after naman ng trabaho mo, uwi ka, pahinga ka, mag-relax ka. Yun na, enjoy lang. Tsaka, iwas ng complain. May enjoy nyo naman ang buhay dito. Usually kasi pag nagko-complain, nakafocus ka dyan sa mga negative. Sa mga negative, wala na pumapasok na positive energy sa'yo. Puro negative energy na. So, yung paligid mo, hindi mo na na-enjoy. Yeah. Enjoyin nyo lang. Tama, sa pag-enjoy nga, naka-4 na taon na. Sana, kaya na nga. Oo, mahirap yung trabaho, pero kaya naman natin. May pressure, totoo. Mas pressure pa nga ngayon sa Krastani kasi di ba alam niyo naman may target tayo. Yes. Yun. So, may mandatory pati yun. Yung puntos Hindi natin. pwedeng papetiks-petiks ka Hindi lang. pwedeng papetiks-petiks. Pero, kaya naman, kinakaya naman. Iwas complain lang. Pag feeling nyo parang nagko-complain na kayo, pray lang. Lord, ganyan. Bigyan mo na Doon kayo Lord mo sumbong. Kayanin ko pa. Tamaan. Totoo. Danas ko yan, my friend, no? Alam ko yung nagpaltos na yung paa ko. Ang sakit na ng katawan ko. Diba, no? Talagang parang hindi ko na kaya. Sabi ko, Lord, sana kayanin ko pa. Ganun lang. Pag nagko-complain ako, syempre kayong magkakaibigan, uy, ganito, napapagod na ako, ayoko na. Pero marirealize mo pala, hindi dapat kasi unang-una, alam mo yung pinasok mong trabaho, warehouse, ganun talaga. Though hindi mo ine-expect na ganito pala kabigat compared dun sa dati mong trabaho. Pero andito ka na andito ka na, kayanin mo na, kanaya nga ng iba kaya natin yun. Pero try lang. Pero ganyan din yung feeling namin talaga ng first 3 months. Pero ito, 7 months. Oh, di ba? Nagtagal na. Parang less complaints. Ilang paltos ng paa. Kalyo? Kalyo, paltos. Yes, kalyo. Yung kuko na putol na, mga ganyan ba? Pero kaya. Kaya. Halos lahat tayo na nag-warehouse naranasan. Yes. Siya pala ang nagpasok sa akin dito, nag-refer. Siya ang nag-refer. Ako, may dahilan ko. Sabi niya, my friend, sigurado ka ba, itong warehouse hindi madaling trabaho. Sabi niya, hindi madaling trabaho, medyo mabigat ang Parang trabaho kasalanan ko, my dito. friend. And dahil sa kanya, nagkampagtos sa kalyo ang... Noong una talaga sinasabi ko sa kanya, mabigat pala trabaho dito. Ang sakit. Tsaka yung pressure na, kailangan mong makatarget na ganito. Kasi kung hindi ka. Nasa probationary period tayo, di ba? May tinatarget tayong quota. Kailangan ma-reach mo tong points na to. Pressure sa ganun talaga nung una. Pero kinaya naman. Kaya pala. Sabi ko sa Ayaw mo lang iwanan, Alsa Ayoko na iwanan. Wala pa si ate. Hanggang nilirin niyo ako ni Alsa kay Alsa. Sabi ni ate. Si ate, ilang years na si ate? 3 years na yata. Oo, mga ganun. Kapat siya ni Kuya. Ayun. Oo, hanggang kaya naman. Well, honestly, sa Alza, feeling ko they were trying to make it better. Oo, at saka, Lalo na sa mga support naman ng incentives. mga HR. So, kung may problema, pwede naman natin silang lapitan, di ba? So, yun naman ang nagustuhan ko dun sa Alisa. Tsaka, 4 years na. Ganda pang, mga siguro. Feeling ko, my friend, hanggang 50 ka sa Alza. Feeling ko 60. Dito na mag-re-retired. Loyal sa Alsa. So, una ka lang naman magko-complain after noon. Pabayaan mo na, okay na. Sa una naman talagang mahirap. Pero tama yung sinabi ni ate na lahat naman ng trabaho mahirap. Nakakapagod. Nakakapagod. Hindi na matulog din, mga pagod sakat sa likod. Umaga po ka nakaiga. Kaya nga lagi din namin sinasabi, pagka nasa moment ka ng pagod ka na at gusto mo mag-give up, isipin mo yung rason kung bakit ka nandito. Pero dadating sa time na tatawanan mo na lang. Yung mga sinabi ko, kasi ako nung parang first 3 months ko, gusto ko na talaga Siya, crying siya sa... crying. Pagod na ako. Kasi talagang napakalay daw ng work niya dito. Pagod. Pero ngayon, Every night. Pero ngayon, nare-realize ko, tinatawanan ko na lang. Kaya talaga. Parang sino bang uuwi? parang, Sayang kasi yung- nandito na kami. Oo, sayang. Ano yung yun? Hindi ka pwedeng umuwi. Mahirap yung pinagdaanan mag-apply. Maraming gusto Sobrang mag-apply hirap. sa yun. Pero, Medical pa lang. kasi opportunity. Mahigpit. Swerte pa sobrang nga sila, my friend,
Kasi, di ba sabi nila, ang bilis nilang nakaalis na Yes, last oo, time. Ano, nag-apply kami November, di ba? January na interview na final. Sa Pilipinas, magkakasama kami sa pag-a-apply lahat. Ilang taon tayo? Ako pala, nag-apply Dalawang on. taon. Halos 2 taon. Nag-refer siya. Dumaan din naman kami sa interview, di ba? Online interview, online exam muna. Tapos interview, ganyan. Tapos hanggang sa nagkaroon ng pandemic, Ay na. nag-war ang Ukraine at Russia, natenga kami. Lahat na ng Lahat na. Lahat na. COVID. Oo, COVID. Ayun nga. Tapos, after 2 years, akala ko nga wala nang pag-asa eh. Kasi nag-a-apply na rin ako sa iba. Tapos sabi niya, may pre, ganyan-ganyan na, okay na. Mag-i-start na. Ayun. Pinaprocess niya. After Mabilis 2 na years, naging mabilis. proseso nila, no? Mabilis na maging proseso Sana 6 nila. months na 3 months? 3 months? 6 months. From the very Tapos nakapag-start ka agad sila. Yes. Yeah. My friend, pagdating namin dito ha, kami yung batch na dumating kami dito February, nag-start kami April. Natenga hindi kami, sila hindi kami nakapag-start. Kasi nga, pandemic, tawag dito. Medyo may restriction pa. Oo. Tapos yung Crestani noon, bagong open, so hindi pa siya fully operated. Hindi pa ganun kailangan ng madaming tao. So ang nangyari sa amin, dinala kami ng ibang branch. So April na kami nakapag-start doon. Imagine mo February, April kami nakapag-start. Syempre, 2 buwan. Wala. Oo, ang tagal. 2 buwan Yeah. kami tenga. Wala na sahod yun. Pero libre lang kayo ng Buti na lang. Ayun. Hindi siyempre. Syempre, call a friend. Calibrate. Hindi. Nila, no? Oo. Yun nga eh, may mga nababalitaan din kasi kami na parang kadarating lang dito tapos magre-resign tapos uuwi ng Pilipinas. Nagko-complain sila. Sabi ko nga dito na kung maririnig mo yun sa mga una, nagko-complain sa sahod. Bakit daw yung sahod ng mga ganito, ganyan na, ang laki sa kanila ganito. Imagine niyo sahod namin nung dumating kami, 14, 17. Popa din ako, 17,000. Ganun lang ang sahod namin nun. Sila, my friend, ang basic nila ngayon, 27. Yeah. Tsaka sabi ko, nagtataas naman yan. Bawa, maka 2 years na kayo o 1 year, tiyaga lang. Tiyagaan lang talaga. Di, tsaka swerte sila kasi yung mga nakarating na ba, swerte kasi nandito na sila. So, kumbaga, wag nyo nang bitawan yung opportunity. Sayang naman. Maraming gustong pumunta dito. Maraming gusto mag-abroad. Napili ka na, nandito ka na. Di, Chosen one. anuhin mo na lang, panindigan mo na lang. Yes. May mga ibang way naman eh. Kung gusto mo, kung di mo talaga kaya, may ibang way naman. Hindi kaya, kung di talaga kaya ng katawan mo, totoong mabigat naman din ang trabaho ng warehouse. Pag hindi kaya, edi hanap ng iba kung saan ka mas komportable. Basta wag lang kakalimutan na sumunod sa batas, sumunod sa... May presyo kami, pero walang wag tatakas. Halimbawa, ayaw mo na, bigla ka na lang nag-awol, hindi ka nagparamdam. Kasi ang alsa naman, sabihan mo yan, hindi na ako, magre-resign na ako, magpasa ka lang. Kasi ang nangyayari, di ba, yung iba, bigla na lang hindi papasok. Di ba may mga ganun? So, ang nadadamay pati tuloy yung mga ibang Pinoy. So, parang, syempre, ang thinking ng mga yan, pag ginawa ng isa, ay gawain na ito lahat ng pakalahatan na. Yun nga eh, laging nag-feed, laging ang balik niyan sa atin din, sa pangkalahatan. Kaya nga, even the government, yun, siningit ko kanina na na kung magre-resign, tapusin naman yung kontrata. Kasi at the end of the day, sa atin pa rin babalik eh. May changes na batas, sa atin pa rin yan. Kung magre-resign, magpasa ka ng resignation, hindi yung basta ka na lang aalis. Kasi hindi ka naman pipigilan ng company. Respeto ba? Oo, respeto. Tsaka kasi ang talagang nun, ang ay, ganito pala mga pinathinking na ng company, ay, ganito pala, huwag tayong kumuha. So, matadamay na lahat. Instead na kukuha pa sila ng Pinoy sa Pinas, mabibigyan pa ng opportunity yung iba sa Pinas. Isa pa yun. Ang iisipin nila, ay, ganito pala yung mga Pinoy, tumatakas lang. Parang ginagawa lang tayong stepping stone. Ganun. Pwede naman din mahigpit ang mga company dito. Ayaw mo na, magpasa ka ng resignation. Mag-render ka. Yeah. Or kaya tapusin mo kontrata mo, hanap ka ng iba. Wag yung basta na lang aalis. Kasi syempre, ang bait nila sa atin nung kinuha tayo, wala tayong ginastos. Ganyan. Yun nga eh, isa pa yun, kagandahan, walang ginastos. Usually, meron ng placement fee, di ba? My friend, swerte sila, wala silang ginastos. Kasi kami naalala mo, kami nagbayad ng visa namin. Nung mga sumunod na mga batch, employer na ang sumagot. Alsa na ang sumagot. Sa amin, sagot din eh.
Sa amin, Direct hindi. lang nila? Ang nangyari kasi sa amin, dapat direct kami. Ah. Direct hire kami, di ba naalala mo kasi yung exam, yung interview, direct yon. May problema lang sa atin dahil yung pagkuha ng OEC, hindi ina-allow ng POA na i-direct. Halimbawa, 5 lang. Kada employer, 5 lang ang pwede nilang ibigay na OEC. Pero kung more than 5 na, kailangan nilang ipasok sa agency yun. Kaya doon nangyari, ang ginawa ng ALSA sa amin nun, pinasok kami sa ABA. ABA ang agency namin. So, kaya lang, hindi sinagot ng ALSA ang visa processing namin. Kami ang nagbayad ng visa processing namin, medical. Walang ni-refund sa amin. Kaya sabi ko, napakaswerte ng bago. Wala silang inintinding processing fee. Ngayon, agency na talaga, wala na direct. Wala na. May nagtatanong din sa amin kung kung meron daw ba yung mararecommend na direct. Wala na, puro agency na kasi dito ngayon. So, kung meron ka mang makukuha direct, dito na, sa Czech Republic mismo, dito ka na mag-a-apply. Yun ang may mga direct. Swerte kung walang face na fee. No. Yeah, bihira yan ngayon. Bihira. Right, so, ayun, marami tayong napag-usapan ngayon. It's all about warehouse, trabaho, advice from the matatagal na sa ex-abroad. Ex-abroad din yan si ate. So, maraming salamat again. Salamat sa pakiki-operate, pagbigay at pagpapaunlak bilang panauhing pandangal. Last mo na to sa akin, ha? Hindi pa yan last. Tanong namin apat, ilang taon ka na doon? Public. Taong ka na. 6 years. Going 7 years this July. Tagal. 7. 7 years. 7 years. Paano ka po nag-adjust when it comes sa culture, sa pakikisama dito, sa pamumuhay dito sa Czech Republic? Sa adjustment, wala masyado kasi ex-abroad na ako. So, kahit pa paano, konti na lang. Nanibago ako sa locals. Kasi, yung mga locals dito, parang suplado tignan. Parang stranger ka lagi. Hindi yan sila basta-basta nag-a-approach. Compared sa mga sanay tayo sa Asian, di ba? Pala, bati sila, hi, hello sila. Dito, hindi. Parang straight lang silang ganyan. Titignan ka lang yan. Pero, hindi yan sa kanila insult or hindi kanila, ganun lang talaga yung mukha nila. So, nung unang kala ko galit sila sa akin, but ganun lang pala talaga ang mukha nila. So, sa una, medyo nakakatakot to. Pero hindi naman. Sa adjustment na ginawa ko, siguro, pakikisama lang din. Pakikisama. Kumbaga, kung may local ka man na boss, respeto lang. Kung ano yung sinabi, gawin mo. As long as pasok sa trabaho mo, of course. Pagdating naman sa language, yon hindi talaga ako natuto for the last 4 years. Hindi ako may course kami sa ALSA. Binigyan kami ng course ng A1, pero hindi rin namin halos nagamit kasi puro Tagalog. Gaya ninyo, mga Filipino din. Tapos, ang local lang na nakakausap namin is boss namin, leader namin, na nag-i-English. So, wala kaming way para ma-practice yung pinag-aralan namin. But, nung lumipat ako sa Hilava, puro local yung mga kasama ko doon. So, doon masyadong na-culture shock kami. Kasi, may mga malalalim silang sinasabing salita na hindi namin naiintindihan talaga. At wala kaming choice kundi intindihin sila. So, ayun. Pero doon kami nahasa makipag-usap ng Czech. Kasi wala na kaming option eh. Kailangan naming intindihin sila. Sila ang ini-insist sa amin, kayo ang mag-aral kasi kayo ang dayuhan dito. Which is understandable, di ba? So, dun sa ganong paraan, dun ako natuto kahit papano, may naiintindihan ako. Kahit papano, napapractice ko yung pinag-aralan ko. So, magiging teacher natin siya. So, PR na yan, by the way. Siya ang magiging teacher natin. Check language. Parang ako Oo na ba? Oo na. Just say yes. Hindi, pero sa pansarili kong perspective, dito sa Czech Republic, it's really a good country na pagsasettlean mo. Not being biased kasi matagal na ako dito, but yung 7 years na na-consume kong naninirahan dito, I find it very peaceful, safe, may access ka sa lahat.
health insurance, social security, meron ka niyan lahat. At yung bang may ano ka, kampante ka, na kung anong mangyari sa'yo, merong ka maaasahan. Na magsakit ka, libre ang hospitalization. Pag tumanda ka, may pension ka. Tapos, yung transportation nila, accessible. Ang pinaka-common struggle lang talaga is bahay, accommodation. Pero kung nag-earn ka naman, mako-cover mo yun. Plus, pagka naging PR ka, naging citizen ka, ang dami na lalong nadadagdag na benefits para sa'yo. So, habang tumatagal ka at nagle-level up yung residence permit mo dito, gumaganda rin naging benefits mo. So, parang, ang swerte nga rin ng mga bago kasi, yung mga local nakapag-adjust na sa mga foreigner. During our time, hindi sila masyadong nakikipag-usap, nagagalit sila pag maingay, nagagalit sila pagka yung mga foreigner makukulit, nagagalit sila. Pero ngayon nakakapag-adjust na. Hindi na sila yung magsusungit. Hindi na. Naka-experience pa kami noon dati na tinitignan kami ng masama sa bus, sa tram. Kasi nag-uusap lang kami. Then naiingayan sila. Pero ngayon wala na sila pakialam eh. Plus, yung mga bagong dating, yung mga baguhan dito, may mga idea na sila. Nung panahon namin, wala kaming matatanungan. Wala kaming makukuhanan ng mga idea pag may question. Yung mga trade license na yan, mga insurances, tax, wala kaming pagtatanungan yan. So, you were lucky, yung mga bagong dating, masyadong swerte kasi anytime na may makita silang post, tatanong lang sila. And then may answer na makukuha. But, magtatanong kayo, siguraduhin nyo na yung pinagtatanungan nyo is tamang tao. Maghanap kayo ng evidence na yung pinagtatanungan nyo is naranasan nila at nangyari talaga sa kanila. Ganun. Kaya, careful din kami sa mga sinishare namin kasi gusto namin yung naranasan namin. Para hindi rin kami magkaroon ng misleading information ba sa ibang tao. So, yun ang mahaba akong sagot sa isang question mo. Ano daw po, pag gusto namin mag-PR, may requirements ba kung ilang taon ba dapat kami nandito nag-stay sa Czech Republic? Ilang years bago kami pwede maging PR, mag-apply ng PR? Standard 5 years dapat nandito ka sa Czech Republic. Working visa, employee card holder, straight 5 years. Pwede ka magbakasyon. Ito, maraming misconception ito eh. Hindi daw pwede magbakasyon. No, pwede kang magbakasyon, but dapat continuous ang employee card mo. Okay. Hindi dapat yan naputol. Yun ang basehan sa employee card. 5 years, and then, pagka 5 years mo, kailangan mong ipasa ang Czech A2 language exam. Pag napasa mo yan, yun na yan. Makakapag-apply ka na ng PR. And then, after 5 years, overall 10 years mo, pwede ka na mag-apply ng citizenship. Basta ipapasa mo yung Czech B1 level naman. So, yun ang by level nila. Ay, 7 months pa na ako dito. Well, honestly, Bubunuin namin. Noong unang taon ko, nagbabalak na akong tumalon. Kasi tinutukso na ako ng mga kaibigan ko sa sinabayot ba na, tumalong ka dito kasi maganda naman dito, malaki naman sahod dito compared dyan, ganyan. Pero ako napapaisip na rin ako kasi yung struggle ko sa alza, yung sahod ko. Tapos inopera mo pa ako, may ikaw gusto mo nang mag-bedroom? Kasi umayaw siya! Yeah. And nung sabi kong pagod na, sabi niya, ikaw gusto mo? Natatempt na ako. Tapos, pero pinag-isipan ko, ang ginawa ko, Mahirap dito muling basta-basta? oo. Sila, nakita ko, nahirapan sila eh. Kaya yung mga nagtatanong sa amin kung okay lang bang tumalon or okay lang ba lumipat sa ibang bansa, it depends on your risk. Kung tatanggapin mo yung consequence na wala kang papel, ang hirap din kasi ng ganun. Walang papel. Meron kang ang trabaho, kumikita ka nga ng malaki, pero anytime soon, pwede kang paiban at pauwin sa Pilipinas. Kagaya Diba? nangyari sa Poland. Yeah, sa Poland, may mga Pilipinong nahulihan ng walang documents. 34. Especially ngayon na naging strict na ang Europe, buong Europe. Kasi dumadami na ang mga Foreigners eh. Oo. Kaya hindi na ganun kadali makahanap ng trabaho sa ibang bansa din. And then nung na balance ko, hindi rin naman pala nagkakalayo.
Kasi nalaman ko yung bahay, ganun pala kamahal. Yung transportation mo, gagamitin mo, yung pagkain mo, ganun din ang kamahal. So, yung cost of living, tumataas din. Habang tumataas, malaki yung sahod mo. So, sabi ko, hindi, tsagain ko na lang muna sa Czech Republic. Sige, si Angie na lang ipasok ko. Kaya in-offer mo sa akin. Oo, sabi ko, Angie, my friend, hindi, paano na rin ako nun eh, nagde-decide na rin ako nun eh. Ano yun? Sa mga Euro country, kadalasan mataas ang cost of living yan. So, malaki nga yung sahod mo, mataas din naman ang cost of living mo. So, parang parehas lang. Di ba? Ano na daw po kayo kayaman? Sabi na daw po ba yung Naipon at sa-invest. Yan. My friend, alam mo ba? Siyempre, pag family ang reason mo, Yeah. sa umalis ka dito, alam niyo na yun. Di ba? Yeah. Kung may ipon or wala. Well, Sa una, syempre, Pero yun lang, hindi ganyan. Well, hindi, yung sa una, syempre, mag-ano ka talaga. Magba-back to zero ka. yes, yes. pero pagka halimbawa medyo Magtanong naman nagtagal ka na dito taon, magbabago na rin yung priority mo. Andun pa rin naman yung family. Yeah. Pero yung naiisip mo na din, nare-realize mo na din, ay, kailangan ko naman Mag-ipon. mag-ipon para sa sarili ko. Ay, kailangan ko naman magpundar para sa sarili ko. Mhm. Kasi tumatanda na ako. Especially sa edad natin, no? Oo. Yeah. Tumatanda na ako. Hindi naman habang buhay, nagtatrabaho tayo dito. Grateful ako na nakapag-Taiwan ako kasi dun sa Taiwan, dun ko na-realize kung gaano kahalaga yung pera. 'Di ba? Nung nandun tayo, no? Katrabaho kasi si Angie sa Taiwan. So, nung nasa Taiwan ako, yung first 2 years ko, talagang want to sawa ako noon. Bill mo ako noon. Bili lang. Waldas lang. Walang ipon, walang investment, walang ganun. Pero, nung nag-release sila ng annual na salary, naalala mo yun? Yung overall na kinita mo sa buong taon. Putek, sabi ko, nasa na to? So, parang doon ako nagkaroon ng sabi ko, putek, ganito kalaki yung sinahod ko, saan napunta to? So, I tried to search kung paano nga ba yung tactics ng paghahawak ng pera. So, during that period, yung 1 year na, yung ika-third year ko, doon ko talaga natutunan kung paano mag-invest, kung paano mag-stocks, kung paano wala pang crypto nun, forex. So, doon ako nahasa. Pero, I'm not saying na expert na ako, pero nagkaroon ako ng idea sa paghahawak ng pera. So, yun. In-apply ko yun. Nag-ipon ako, every single month, may tinatabi ako na certain percentage ng salary ko. And then, nandun lang yan sa savings. Savings initially, pero yung savings na yun, good for 6 months and serve as my emergency fund. And then, pagka-emergency fund, doon ako nag-start na mag-invest. And then, on the side, nagsusupport din ako sa family ko. Hanggang ngayon, ina-apply ko yun kasi sabi ko, getting old. Hindi habang buhay naman, kaya ko magtrabaho. So, sa yaman, hindi ako mayaman. Hindi talaga. Mayaman ako sa kaibigan. Pero yun, kaya nga sinasabi ko, in fact, dahil nabanggit nyo yan, meron akong financial course na nilaunch, pero hindi ko pa siya masyadong ina-advertise. So, ang goal nun is to give you an idea on how you will manage money. Na habang nagtatrabaho ka, OFW ka man, or kung nasa Pilipinas ka man na empleyado. So, ginawa ko yung course na yun para kahit papano, matuto sila kung paano yung paghahawak ng pera. Nang safe, nang walang masyadong sinasacrifice. Na makukuha mo pa rin kung ano yung gusto mo. Makakapag-support ka pa rin sa pamilya mo. But at the same time, na nakakapag-ipon ka, nakakapag-invest ka. So, kung gusto niyo yung course na yon, full-time access naman siya. So, soon, ipopost ko yun sa diary. For now, nasa page ko pa lang siya eh. Pero, one-time access lang yon. Pagka in-avail niya yung course, lifetime na siya available. So, one time lang. Yun lang yung contribution ko kasi natutunan ko yun eh, on my own. So, sabi ko, why not mag-share ako sa ibang tao para kahit papano makatulong din. Ng pera, may friend? Hindi pera. Pag-aaral ng paghahawak ng pera. Akala ko pera ate dyan. Ayun. Tawa sa atin dyan. Pero kayo, mag-invest kayo. It's really good. Hindi yung sa gold, hindi yung mga material na mag-invest kayo sa stocks, sa forex, sa crypto, Bitcoin. Kasi yan ang, for me, safe.
Although ang stock market going up and down, pag consistent ka every month, naguhulog ka, yung average ng hinuhulog mo bumababa habang tumatagal. And then yung every year, parang nagkakaroon yung tinatawag na rule of 72 na nadodouble siya. Nadodouble siya after 5 years, 10 years. So, sobrang ganda na nakita ko na yung benefit na yan. Kaya ina-encourage ko talaga na mag-invest. Mag-start sa emergency fund, savings, investment. Ganun lang kasimple. So, iabay niyo yung course ko. Yun lang yun. Ano yan? Parang kwenta retirement fund mo. Once again, maraming salamat sa panonood. Dito lang sa Diary of an OFW kung saan ito ang kwento nyo. Nice. Thank you.